nahulugan siya ng kawayan na buo. Buo yung kawayan ba, tapos may lamang tuba nahulog sa kanya. Mga pila edad ni Flo na tuma? Mga onde ay taog pandesal niya. Humana day ko og wrap sa order kay na ay nag-order sa ako og bouquet nga panlalaki, white and blue. Humana ko og wrap, grabe jud kakalat ang akong area. Diba? Ari ra magkupirmi ga kanang kuan gahimo og bulak, wala na ko sa kwarto kay piutan ko sa kwarto. And then may manidani kay pag naay kalat masilhig dali ra makita ang silhig kay ang silhigon sagbot kay og didto ko sa kwarto mga tagak sa ilawom sa Katrina maglisod na ko og kuan kay ang akong area sa kwarto is gamay ra gid kay siya og space kay ang ako ang bed magud is queen size magud siya mo nang gamay ra og space ang kanang dire sa kilid-kilid nga makalihok-lihok ka. So mo nang na ako diri sa gawas, ang ako ang camping table is gamit jud kaayo mo akong gigamit pag plaster diri sa gawas. And then naa diya sa akong likod ang mga bouquet nga akong hinimo naa. Naa diya ang uban to sa kwarto gi butang niya. Di ara diya ang ako ang gi sumoday ni ang bouquet nga gi-order oh. Kuan ra siya ka buok, isa ra na kalili nya naay petals, naay ang kaniya siya nga kuan is mini ra ni siya mga gagmay ra ni siya nga bulak di bali like mini tulips, mini lily mo ra na akong gibuhat naa lang dayon pillars gamay and teddy bear nya. Humanan na nako siya og perfume actually. Numot na kay isa nga tanan. Ready to pick up na ni siya nya. Ipabukad lang nako siya no. Ang wrapper dani nga akong gabit is kuan, tulo ka wrapper siya di bali. Duha og tunga, tulo ang akong nagamit. Murag duha og tunga ra ang akong nabutang. And then ako lang siya gipabukad para murag dako bitaw siya tan-aw, kuan bitaw siya tan-awon. Actually ang kuan dani is nana. Oh, mo na siya. Nya ready to pick up na siya mga maninay. Nya karon na diha ako mga buwak daghan oh. Sa mga gusto mag-order para Valentine's Day na atay klase-klaseng bulak ha. Pwede ta mag-customize sa color kung gusto mo. Inana nya. Mao ni nagkaon sa kog pandesal kay wa pa makoy pamahaw. Ikaon ko kaganina og kuan malunggay cheese pandesal masiguro ni kay naa may cheese. Lami siya. Pero og ugan bugnaw na siya, gahi siya. Nya nagkaon ko ra ni isa ka buka ganina kay naa may nagsuroy nagpapalit kong mama. Karon nanay mo suroy diri sa mo og pandesal every morning and afternoon. Nanay ga suroy sa pandesal. Nya kaniya kay grabe jud ka cute. Inani ang akong himuon oh. Inani ra gid siya ka kuan as in cute kay sa nga tanan. Kuan ra ni siya kanang afford jud kay sa bulsa. So muna guys, wa jud ko magdahom guys nga kanang kagahapon bitaw sa akong pagluto nakakuan pug ko kagahapon og mga 1,000 kapin. Kay nahalinan si G Lord og 610. Tapos na ay nagutang sa iya og 150 kay mga 70 man to ka slice ang ka G-Lord kagahapon. And then ka Joby pod mga 100 ka slice. So nahalinan si Joby, nahurot og kahalin ang ka Joby. Unya gitagaan pod nako si Joby sa iyang kanang binaligyaan. Gitagaan pod nako si Joby. Ang katunga dadto sa 100 ka book man tong gidala Joby, ang 50 ato mo tong ila para sa ilahang eskwelahan nga iyang gi palit. Unya ang 50 pod ako so gitagaan pod nako si Joby og pahalipay sa iyahang pagbaligya sa kasaba cake. Dayon halinan pod din ko og 300 nga kanang katong order nga tag 150. So
Thank you Lord gid kaayo kay naapod koy na kanang halin kagahapon murag ubay-ubay pud ang halin, and then naapod dayon nag-order og kanang kasaba cake for Friday kasi ang February 14 is Sabado man, so ang mga estudyante mag-celebrate sila sa Valentine's Day is 13. O nag-order teacher duha ka buok, and then ugma pud puhon sa Huwebes pud puhon naapoy nag-order pod ang teacher nila ni Juby og 220 nga kanang order. Unya napoy nadugang kagahapon nga duha ka gagmay nga kasaba cake, so grabe gid kaayo ka thankful nako or blessful nga kanang about sa ako ang pagluto og kasaba cake, kay daghan gid kaayo mo angay ako gid kay tabang sa ako ang pagdala ni J-Lord sa kasaba cake sa eskwelahan. So karon nagpahulay ko karon wala ko nagluto kay grabe jud kadagan sa akong giluto kagahapon no nya. Karon wala pud ko nagluto karon kay murag tagaan pud nako og kuan na akong kuan kay ari na pud ko sa bouquet mag himo na pud ko og bouquet karon. So ugma muluto siguro ko ugma kanang kuan lang siguro mga duha lang ka 3 or tulo ana lang ka kuan mga duha ka kilo lang siguro akong lutuon ugma. And then pagka Thursday magluto ko sa order ni G-Lord and ay ni Juby, and dadunon po ni Juby kay mobaligya na po si Juby sa eskwelahan. So every Monday and Thursday si Juby mag palit og kasaba cake. Yeah, pagka Friday dayon namatay mga order mo to magluto pod ko og Friday. Kay ang mga estudyante naamay nang gi-order nga mga parents nga set na siya kasaba cake og kanang bulak. Oh, di. Grabe gid kay ka-bless ni Maninay no sa taliwala sa mga pagsuway sa akong kinabuhi, sa mga pagtamay sa mga tao, sa uban mga viewers sa ako butan gihapon kayo ang Ginoo sa ako kay naagid siya kanunay kauban sa ako ang pagpaningkamot, pagmata og buntag sayo, pagsuroy og pagpamaligya, paghimo sa akong mga negosyo nga ginagmay, naagid kanunay ang Ginoo gauban ako. Pasalamat jud kay ko sa mga kanang sa akong anak, sa mga nagpalit sa kasaba cake, sa inyo nga mga solid supporters nga mga tao nga wala nakaminos nako, pero ang mga tao nga nakaminos nako no kabalo mo na kuan pud nako na realize pud nako nga himuon ako silang kuan inspirasyon sa ako ang pagpaningkamot nga puhon-puhon dili man ko moasinso karon, dili man ko mangandoy og haruhay nga grabe nga hayahay nga kinabuhi, pero kabalo ko nga tan-aw ang Ginoo sa ako ang pagpaningkamot o kung unsa man ang akong mga damgo pangandoy para sa akong mga anak, para sa amua. Wala akong mangandoy og dako kay mga Maninay, ang ako gipangandoy lang is naami ikapalit og bugas, makakaon may katulo sa isa ka adlaw, makasudan, then ma-provide na ko ang kinanglanon sa akong mga bata pag eskwela. Bahala ginagmay lang mo nang daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan mga Maninay no. Sayo palagi kagabi sayo ko natulog. Monday sayo is nagluto mo talagi kasaba cake, so tulo ra ka oras siguro akong katulog ato or tulo or duha ka oras kay natulog ko kay ang ako lagi unta muluto ko nadto og kasaba cake sayo anang gabi. So kay nag-burn out man ang nahitabo, wala nakaluto si Maninay anang gabi. So natulog ko mga alas 11 na siguro to, nagmata ko magid og alas 2. Nagmata ko so alas 12, alauna, alas 2. So 3 hours ra gid ang akong tulog atong Monday Sunday sa gabi. Unya motong kagabi sayo ko natulog murag alas 9 pa natulog nako. Wa gani ko naka-upload kagahapon. Wala ko ka-upload kagahapon kay nag-edit ko video nya i-upload na unta nako, wala day nako ma-upload. Mo nang nagnanga dahil si Maninay Inday ninyo mo nang usahay gid pasensya gid kayo kung di gid mo katanaw sa akong video or di ko ka-upload kay lagi kapoy biya pod ang kuan say makatulog ko, and then lahi ra gid kayo akong health condition karon sa naa ko'y gibati nga kanang kuan sa kanang autoimmune diabetes kay ngano kanang madalas ako antok nya tapos maaga pa ako
makatulog na ko. Muna akong napansin mo nang bisag unsaon ako pulaw karon bation jud ko katog inig-abot sa alas 9 dili na jud nako kaya nga magpulaw pa og dugay kaysa nga tanan. Except na lang sa makakatulog siguro ko og adlawan kana makapulaw ko ana og kanang gabi pwede ko ana mo pulaw og gabi pero kanang dili ko makatulog adlawan alas 9 murag wala dead na ang inyong maninay o nang lagi pod kay ganing kamot pod lagi ta makahimo tag mga kuan nya. Nana koy mga kuan diri, wala pa nako nangabutang ribbon. Oh, nana siya. Nya. Kuan man na may mo order ani sa Valentine's Day na apod para sa Friday kay kuan man. Ang mga estudyante ginikanan. Oh, napod koy gamay nga order dani. Unya, oh, kinsa tong mag-order og bouquet? Wala. Order na mo. Kay around kuan lang Talisayan, Balingwan, Kinugitan, pwede ra pud sugbong kugon kutob or Binuangan pwede ra pud kay sa nga tanan. Sa mga gusto mag-order pwede pud customize, pwede pud money bouquet, chocolate bouquet, pwede pud customize mga maninay ha. Munang ayaw mo pagduha-duha pag order kung gusto mo mag-order kay kani ba yung Valentine's Day talag sara ba yan nino? Munang tagaan pud natog time mga atong kuan. Tagai po ninyo og time ang inyong mga pinalangga nga makadawat pud og bulak. Bahalag buwak sa utot-utot ninyong ihatag. Basta kay kinasing-kasing. Dawatan ninyo mga asawa ha. Ayaw mo pagmaktol kung unsa ihatag sa imo og tagaan mo booking nga kanang booking nga gulay dawata og kinasing-kasing nga gihatag sa inyong bana. Mo nang kung unsa ihatag sa atoa og tagaan tag bulak unsa diha at bisag unsa ka gamay sa atong madawatan bitang full gid ta kay aron kay ang Ginoo kanunay biya gatan-aw mga maninay no. Munang mga unsa tabi way pud lalim ang content creator mga maninay di jud lalim. Munang sige lang kay nabuhi man pud ta dani nakasapi man pud mi dani. Munang thank you po kayo. Worship na ay cheese. Na ay cheese. Kuan na siya. Malunggay cheese bread. Pandesal. Malunggay cheese pandesal. Lami ba yang timpla? Unya man ni update sa among panahon karon oh. Nag-uwan kaganig bi kusog uwan kagabi and then kaganina pod buntag nagulan pod og kusog. Karon wala na pero kulom lang gihapon kayo ang langit. Naana pod siguro bagyo nga lain no kay kuan man dagom naman pod ang langit ma. Unsa ni anti ma agpalit siya sa gasol? Dungag ko no siya Luoy kay si auntie kay og magulana bitaw permi gid siya bakwit sa iyang lutuanan. Wala pa siya kusina. Wala siya kusina guys. Nya karon kay uwana man lagi. Bakwit na pud niya iyang kuan dire gidala na pud niya iyang lutuan dire kay dire na pud siya magplaster kay aron makaluto. Nya nang laba pud siya nagwashing pud siya tuan naguli sa ilang balay. Naguli siya sa ilang balay. Nya karon kay man naman kung kaon og kasaba pandesal ana duwa sa tani gignan bitaw mo paglungag na mog saging kay nahinog na dagan kay hinog saging guys oh wa pa masipi hinog na unya kinsay naka-remember yung nani oh kana bitaw mga bata pa sa una magduwa-duwa ning bubbles ana-anaon day no maglaba bitaw dugay kay mahuman og laba kay magsigir mag huyop nya gunit na po sa sabon nya huyop po na pod paburoto na pod susrilit jud kay ko sa una yung nani kay ngano ako gid tiglaba sa amo sa una elementary pa ko kana ako mga magwang tanan ako mga magwang nga laki kay ako ra may kuan kay pag-graduate sa akong magwang babae nga kuan man nanarbaho man na siya wala man na siya nagtambay sa balay nanarbaho man siya
kana ako mga magwang laki guys, ako'y tiglabada na. Tiglabada na sa ilang kuan. Agpasaan ko sa tagsa kasako, bulingon dahil dito sa sayo pa alas 7 ko magsugod, makauli ko ana alas 6 na sa kuan. Edad ko mga kuan 12 o 13, yun na high school ko. Bisag elementary ko. Maglaba ko dito. Ako'y tiglabada na ilang mga sinina. Butang mo kay aron di ma kuanan sa tubig. Luyas ako ngayaan ano yun. Oy, Ay, thank you. Ako rang giok ba yun. Pagkwenta na ni Lungag. Thank you. Oo, siya pala eh. Kasaara ka mo Lungag sa isa kadlaw? Hindi, ako ha. Paano ba yan isindihan ante? Ay, hadlok man ang di musiga diretso eh. Di dahil siya musiga diretso og iyon. Kinlan pasindihan? Hadlok ba magulbo bitaw mukulang? Ayaw gabri ko wala ka pa nagpasiga. Hinog na saging auntie oh. Aman. Na, hinog na. Uy! Sa una kay kanang magkuan gid ko hadlok kay kuano nang Iba. may itlog pa. Oy, Boy Scout, Girl Scout ba yan siya kaya habang nagkuan. Naglaba man siya dani, dala niya. Dai, cellphone po dayon no, ga-operate. Wala lahat. Thank you Lord sa another water. Thank you kayo nga gipaulan nimo. Nanapod mi puno na pud ang amo ang baril nga duha ka buok. Ang akong isa ka baril kay tuara man sa anuling, wala pa na ako makuhaan din. Naabot toy pundo nga tubig. Mao tong gitaklob-takluban gid nako kay aron dili siya balayan og lamok. May lang og kuan wala to kuan na ang among tubig dito sa anuling. Wala kuha okay ra man og kuha kay masudlan pa man og mag-ulan. Puno na pud gyapon ni siya kay nagulana di ay ka nagulan magkagabi mo na. Thank you Lord gid kaayo. Thank you Lord gid kaayo. Yeah, thank you Lord pud kayo na may saging nga kanunay gakakuan harvest. Ako nag-order na kay ni ano may nalik. Lungago ng mamaron. Ya kay tamis naman kay maapili sa dili kayo hinugma. Di ba ninog kayo? Kay aron makakaon ko ug daghan. Pag hinog kay sa katanan guys, di kay kumuka. Pag hinog kay sa katanan guys, dili kumukaon kayo ug di kumukaon og daghan kay ang saging daghan taas mo kusog mo kuno ni makakuan og sugar. So kanarang di pa kay hinog ang akong gakaunon. Kani? Ay naa dito. Ay naa pa di ay naa pa di mi saging nag-abot ang among saging guys kay kanang naman mi niagi giharvest. Naa pa di ay siya nabilin na nagharvest na pud wa pa nahurot ang unang giharvest naa na pud. Naa na pud ay hinog. Narao. Pero hinog man kayo ni. Napay isa kasipi na bilin lungago ni Mama Ron. Thank you Lord kayo for abundance kuan saging. Nya na poy lakatan diri nga perting gagmaya mura jud kumagko kadak narao. Isa ra kamo kong gikaon ka ganina. Yan ani kadako ang akong gikaon ka ganina tudlo ra mubo taas pa ang akong tudlo sa saging nga lakatan. Basta kaon ta unggoy. Basta unggoy ka. Isa ra mura to ako kaunon. Kani ang Bisaya, Bisaya. Kani ra dai na kong kaunon sa kabuok. Yung si auntie maganda daw to kainin hindi pa kuan kani ra. For potassium ba? Sapat na to. Di man to kayo kuan. Ayan. Tudlo lang siya kadaka. Maunta guys. Nakahinumdum day ko.
Sa pagbuntis na ako ni Luy-Luy ba, ni Plo-Plo. Kay, kuan man ko pagbuntis, ana ni Plo-Plo, kanang, wala man mi nag-ipon sa iyang papa. Pagbuntis na ako, mga 4 ka buwan ang akong tiyan, ang ilang papa anak nilakaw paingon sa buhol, wala joy kanang pananghid, as in wala man lang nag-ingon nga horko dapya. Kanang muadto kog buhol ana ba, wala man lang pasabi na saan pupunta. Tapos pag makahinog og saging or magharvest si papa og saging, magtuba, ang ako buhaton akong pahinugon. So asan ako itago yung saging mga maninay? Itago ko doon sa, alam nyo ba yung lutuan ng kopras? Di ba may butas yan, ginagawan niya ng butas, tas doon nilalagay yung mga kahoy pang gatong para kanang sindihan. O, doon, abuna, huhukayin ko yun, tapos doon ko ilibing yung, ito, tabunan yung mga saging na hinarvest, na hilaw. Pagdating ng mga 3 araw, yun, hinog na yan. Yung tas, magluluto ako ng yung inihaw na saging. Oo, maganda yun, masarap yun, inihaw na saging, tapos lagyan ng margarine, then white sugar, budbura ng white sugar, ay masarap yun. Ang ginagawa ko, yung wala pang high school sa sentro, sa Amua, sa Kabulakan dati, sa Mantangali. So syempre yung mga estudyante, tapos hindi pa uso yung motors dati, meron ng motor pero pa isa-isa lang, tapos di pa sayroan lang. Naglalakad yung mga estudyante mula paaralan hanggang uwian sa bahay nila. Hindi pa uso yan. Swerte na ngayon mga estudyante ngayon kasi hindi na naglalakad. Dati papasok, pauwi, naglalakad lang. So ang ginagawa ko, nagluluto ako mga 2:30, mga 3 o'clock ng hapon, nagluluto na ako niyan. Tapos dadaan yan sila, magbili yan sila ng saging, mauubos yung saging ko. Nung nagbuntis ako kay Plo-Plo, ganyan yung ginagawa ko mga maninay. Diskarte talaga ako nga na magkaroon ng pira. Tapos, alam nyo ba na grabe ako kasi wala man yung papa niya. So, nagningkamot gihapon ko nga makakwarta gihapon ko bisag buntis ko. Yun na, kahit anong gawin ko, talagang nag-iiwan ako, nagtatago ako ng kunting piraso ng kung ano yung ginagawa ko para pamalina ko bago ako manganak. Tapos may time na kami ni mama, kumbaga yung time na yon is nag-away ba kami ng kapatid ko, tapos parang nipalit si mama, parang ganyan ba, nagsagutan kami ni mama sa sobrang tampo ko ba. Ang ginawa ko mga maninay, kumuha ako ng martilyo, tapos pako, tapos yung pako na mga kinuha ko, mga luma na ba, mga ginamitan na. Tapos pumasok ako sa kwarto ko, nilansang ko yung pinakuhan ko yung pintuan. Hindi ko napansin mga maninay, yung pako palang ginamit ko, walang mga ulo. So hindi ko siya matanggal nung ko na sana kasi lalabas ako. Hindi ako makalabas ng kwarto. Nagdala ako ng kahoy, tapos kutsilyo, posporo, ganyan yung ginagawa ko dati nung nabuntis ako kay Plo-Plo, mga siguro mga 7 months na siguro yun. Oo, ganyan yung ginagawa ko mga maninay. Tapos alam nyo ba na pinapakuhan ko yung pintuan, tapos ang ginagawa ko dun sa kahoy, takot ba sila kung anong gawin ko? Wala naman akong gawin sa sarili ko. Ang ginagawa ko mga maninay, bitbit ko na kahoy, tapos yung kutsilyo, doon ko nilalabas yung galit ko ba? Yung galit ko, doon ko nilalabas. Tigbas-tigbason ako itong kahoy. Chapon ko yung kahoy, doon ko ilabas yung galit ko. Tapos, magsindi ako doon sa grabe ako dati sa pagbuntis ko kay Plo-Plo. Alam kong mali yung ginagawa ko, pero siguro dahil sa buntis ako, tapos bilis lang ako mairita. Ginagawa ko doon, nagsusunog ako ng mga papel, pero binabantayan ko naman, hindi ko naman hinahayaan na masunog ako. Hindi naman ako talagang hindi ko naman iniisip na maglaslas or kitilin yung buhay ko dahil sa nangyari ko dati kay na iniwan ako ng papa nila.
Doon ko lang nilalabas sa ano na yun. Pero binabantayan ko naman na hindi kami mapahamak. Tapos, dumating na yung oras na gusto ko nang lumabas. Ayun, tinatanggal ko na yung pako. Hindi ko na matanggal mga maninay. Doon ko napansin, wala palang mga ulo yung pako na nilansang ko sa pintuan. Kaya, nanatili ako doon sa kwarto. Ngayon, parang naano ko ba na tahimik na sa labas. Ang ginawa ko, umakyat ako sa bubong. Ay, anong dingding. Umakyat ko sa dingding. Tapos, pag akyat ko doon sa dingding, dungaw ako sa baba, sa labas, walang tao. Ay, dumaan ako doon mga maninay. Sa bubungan ako dumaan. Dumaan ako sa bubungan. Pumunta ako sa kabilang kwarto, tapos baba ako. Tapos, doon ako nagtago sa ilalim ng lutuan ng kupras. Meron akong saging doon, wala pa akong kain. Ay, hinog na. Doon ako, kain ako ng kain doon. Tapos, hindi talaga ako lumabas doon sa ganggangan may tawag sa amo yung lutuan ng kopras. Di talaga ako lumabas doon sa butas. Hanggang sa umabot na yung hapon mga maninay, naririnig ko si mama, sabi niya, "Iko, kapatid ko na gisi ba?" Naririnig ko si mama, sinasabi niya, "Ikoy, tingnan mo nga yung kapatid mo dyan sa kwarto, kanina pa yan di lumalabas, hindi pa yan kumain." Nakatok na yung pintuan. Narinig ko kasi malapit lang sa bahay ko yung tinaguan ko eh. Tapos, "Day," ganun yung manoy ko. "Day, day." Tapos wala man akong sagot. Inakyat niya sa taas. Sabi pa niya, "Ma, wala man si Inday dito, ma." Sabi niya ganun. Wala daw ko diya sa kwarto. Tapos, asa man dito nagpaingon, "Pagitaan ninyo kay kuan, gabi na." Pinahanap ako nila. Kasi gabi na daw, baka wakwakon daw ko. Doon sa ilalim ng pinagtaguan ko, tawa ako ng tawa ba yun? Mababaliw talaga kayo kakahanap sa akin. Grabe talaga ako kabuang sa una, nagbuntis ako kay Loy Loy. Tapos, ayun, dumadaan na sila sa pinagtaguan ko. Sino ba naman kasi mag-isip na nasa ilalim ako ng butas noon sa lutuan ng kupras. Wala talaga mag-iisip, kaya dumadaan lang sila doon sa nakikita ko sila kung saan sila pumupunta. Sabi pa ng papa ko, "Diyan ko nakita si Inday kanina sa may mga sagingan." Kung hindi pa sana nadamay yung pinsan ko, hindi talaga ako lalabas mga maninay. Lumabas na lang ako kasi naawa ko sa pinsan ko, pati pinsan ko na pagbuntis ka talaga mga maninay, no? Ang bilis mong magtampo. Ang bilis mong magalit. Tapos pagdating na 9 months mga maninay, ang ginawa ko na naman, kasi maraming marang dito sa amin dati. Marami kaming tanim na marang. Tapos meron kaming marang na hindi mataas. Tama lang yung niya. Taas ba? Mga, malaki na yung tiyan ko. Ang aga-aga, mga 5 pa. Aakyat na ako dyan sa marang para maghanap ng hinog. Tao dumaan kasi lang yun, may daan doon sa malapit sa puno ng marang. So, tapos tago ako doon sa sanga, tago ako doon sa mga dahon na hindi ako makita kaya nahihiya man ako. Tapos may mga time pa mga maninay na madamot ka, lalo na pag may gusto kang kainin tapos ayaw mo mamigay, ganun yung ng buntis. May tanim si mama dati na kamatis, may mga bunga, talaga hinaharvest ko na yung mga bunga kahit hindi pa yan malaki, basta may bunga ako makita ng kamatis. Hinaharvest ko yan, hinihiwa, tapos hinahaluan ko ng bagoong. Lalagyan ko ng pagkarami-raming sili, tapos lagyan ko ng suka, yun, kainin ko, as in. Tapos pasok ako sa kwarto, ilabas ko yan, wala nang laman. Ganyan ako kadamot sa pagbuntis ko kay kang Loy Loy. Tapos, pagka 9 months, mga day na lang hinantay ko na mga anak ako, umakyat ako sa marang kasi may nakita akong isa na lang talaga yung bunga ng marang. Tapos nakita ko ba, hindi mga bubong lang, dito lang siguro sa bubong yung taas ng bunga. Pag sungkit kong ganun, hinog man. So, ang ginawa ko mga maninay, may nakita man akong hagdanan. 9 months na yung tiyan ko ha, maniwala kayo o hindi, 9 months na yung tiyan ko.
Nilagay ko yung hagdanan doon sa puno ng marang, tapos umakyat ako mga maninay. So, syempre, mahirapan akong mag-akyat ng ganyan. Ay, ginawa ko mga maninay, nakaganyan ako, tagilid yung tiyan ko, umakyat. Tapos, nakapatong na ako sa sanga. Tapos, latay-latay na ako atong sanga, kaya ako natong kabuto ng hinog. May tao mang dumaan mga maninay. Sabi pa niya, "Hoy! Baka makunan ka dyan!" Sabi pang ganun ng lalaki. Sabi ko, ay, hindi na to, anak ko na to. Kasi, 9 months na. Sabi niya, "Naku, baba ka dyan, baka mahulog ka." Nakuha ko talaga yung marang. Hindi ko talaga nilubayan yung marang hanggat hindi ko nakain yung marang. Ganaw, kanang maglihi, bitaw ka. Lahi-lahi, ang na yung mga time na laugan ka, labi na paminaw nimo nga gamay ra ang kuan, gamay ra, murag kulang ra sa imo. Imo itago, pag nanguha ako ng marang mga maninay, nakakakuha ako ng mga 10 hinog na marang. Alam nyo ba, 5 yung ilalagay ko sa kusina, tapos 5 yung sa akin. Sa loob ng kwarto ko ipasok. Tapos, ilabas ko yan, mga ano na yan, balat na lang yan. Ganon ako kadamot sa pagbuntis ko. Kaya yung pagkain ko sa pagbuntis ko mga maninay, gulay lang talaga. Gulay, isda, ganun lang talaga kinakain ko, prutas. Buntis kasi ako kay Flo-Flo, nung mga month of, mahapit na ako mga anak, is month of ka ng ting prutas bitaw. Ang ako nakaon sa pagbuntis ng Flo-Flo, guyabano, avocado, tapos kay mito, mangga, saging, basta klase-klase ang kanang prutas nga ako nakaon atong mga pagbuntis na ko ni Loyloy, kay libre man. Yung santo lang talaga yung hindi ko pinansin sa pagbuntis ko ni Loyloy. Tapos ang kinakain kong ulam, sari-sari lang talaga mga maninay. Tapos yung pipino, umiiyak talaga ako niyan pag hindi ako nabilhan ni Papa ng pipino. Pag pumunta yan ng bayan, nag-deliver ng tuba sa suki niya. Mag-iyak talaga ako pag uwi ni Papa, walang sari-sari or di kaya pipino dala. Ako, bakit ganun yung nangyari ba? Siguro sa yung nahulugan siya ng kawayan na buo yung kawayan ba, tapos may lamang tuba nahulog sa kanya. Mga pila edad ni Flo-Flo na tuma? 4 ka tuig? Mga ganyan yung edad ni Flo-Flo, nahulugan siya nung kawayan. Yung alam nyo yung kawayan na ginagamit na saluran sa tuba. Ugong tawag na sa amua. Nahulugan tapos nahulog pa yan sa lamisa. Yun siguro yung nakakaano sa utak niya. Pero swerte pa rin ako kasi talented po si Loyloy kung marunong siya magkumpuni ng mga motor, ganyan. Siya lang kasi yung nag-aayos ng motor niya pag masira yung motor niya. Siya lang nag-aayos niyan pag kaya niya. So muna guys ang akong istorya sa akong pagbuntis. Munang lahi-lahi kita magbuntis kay sa pagbuntis po na ako ni G Lord, lahi po na akong kuan kanang kuan sa pagbuntis ni G Lord kay magsigi kog suka sa Flo-Flo, never ko nagkanang lihi. As in never ko naglihi na nagsuka-suka ba. Yung sa kanya lang kung ano yung gusto ko kainin, parang kukuha lang ako, never ako nagsuka. Pero kang G Lord, nagbuntis ako kay G Lord, yun yung pinakamahirap pagbuntis ko kay G Lord kasi suka ako ng suka hanggang 1 month to 3 months yata. Hindi ako makakain ng maayos. Grabe ang payat ko nung nagbuntis ako kay G Lord. Nung nagbuntis naman ako kay Bless, kagustuhan ko talaga yon. Meron kaming pera, 50 lang. 50 lang talaga yung pera namin nung time na yon. Wala kaming bigas, wala kaming pills. Tapos si G Lord ng mga time na yun, mga ano na siguro si G Lord, mag 4 years old kay. Si G Lord ngayon is mag 16 man si G Lord ngayong February 16. Birthday, malapit na birthday ni G Lord guys. February 16 yung birthday ni G Lord. So, almost 3 years kapin si G Lord nung time na yun. Tapos wala kaming bigas, wala akong pills. So ang ginawa ko, iniisip ko, kung pills yung bibilhin ko, wala kaming kakainin. Kung bilhin ko bigas, mabubuntis ako. Tapos iniisip ko, sige, baka babae na rin yung magiging anak natin. Yun. Tapos alam niyo yung ginawa ko mga maninay? Totoo talaga 'tong sinasabi ng kapatid ko. After niyo magjugjog, pag gusto mo lalaki, sa ano ka, tumagilid ka sa right side. Kumbaga,
Pagkatapos, yung iba kasi, iba yung paraan ng iba. Pagkatapos sila magjugjog, right side magano, kung gusto nila lalaki, right side sila bababa. Hindi po yon. Ang ano po doon is kapag nagjugjug kayo tapos gusto mo ng anak na lalaki, dapat tumagilid ka, pagkatapos tumagilid ka pa kanan kung gusto mo ng lalaki. Ginawa ko naman mga manina, yung sa akin kasi gusto ko babae. Pagkatapos magjugjug, ayan, doon talaga ako sa left side. Left side talaga ako nakatagilid. Left side talaga. Hindi yung lalaki yung bababa sa kaliwa. Dapat tayo ang tumagilid pa kaliwa pag gusto natin babae. Ginawa ko talaga yan. Gabi-gabi ko talaga yan. Pag natutulog ako, ganyan talaga ginagawa ko. Kahit araw ako natutulog. Ganyan talaga ako. Pa-left side talaga ako na. Left side talaga ako. Tatagilid talaga ako left side. Ganyan talaga, hindi ko talaga yan kinakalimutan mga maninay. Every time na mahiga ako, left side talaga ako tumatagilid. Hindi talaga ako tumatagilid ng right side. Tapos, mga 1.5 buwan yung ginawa ko mga maninay. 1.5 buwan nung na-confirm ko na nabuntis ako. Bawat gabi na pagtulog ko, kaliwa lang talaga ako nakatagilid. Kaliwa lang talaga ako. After 1 month and a half, so yun na, confirm na nabuntis ako. Doon ako na humihiga ako doon na paganyan na, pabali-bali na yung higa ko. Totoo, maniwala ko isa hindi. Totoo talaga yung sinabi ko mga maninay. Kahit yung kapatid ko, yan din yung ginawa niya. Oo. Kaya, naniniwala talaga ako. Yung si Bliss kasi, nag-ano ako niyan, nag-bleeding ako niyan, mga 1.5 buwan, bleeding ako na parang patay na dugo. Pero hindi ko yun pinansin, hindi ako nagpa-check up. Tapos, nung umabot na ng 3 months, ay, nagising na lang ako mga maninay na sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Yung sakit ba na nalagtot ko yung katawan ko, ganun talaga yung posisyon ko, hindi ko na pwedeng galawin dahil kapag nagalaw ko yung posisyon ko, grabe ang sakit ng tiyan ko. Mga ano yun, mga alas 12 siguro yun. Nagising ako ng alas 12 ng gabi. Yun yung nakagising sa akin. Grabe talaga ang sakit. Nadalian namin na pumunta ng ospital. Kaya kung hindi yun nadali, siguro wala yan si Bliss ngayon. Kasi na yun, 2 cm na yung ko doon. Open na yung cervix ko. Lalabas na si Bliss nung time na yun. Muntik na talaga makuha yan si Bliss. Tapos, pinabedress ako. Ingat na ako. Muna akong naay buntis. Kuha na lang gid ninyo, sabta na lang ninyo kay ang uban anak dinalara na sa ilang pagbuntis. Munang dagan ka salamat guys. Hanggang dito na lang muna yung aking storytelling. Bye bye everyone. Dagan kay salamat sa inyong suporta pagtanaw sa akong YouTube, sa akong video og dili pag-skip sa ads. Daghan jud kaayong salamat. Ben sa mga nagbigay ng blessings, maraming salamat sa mga namimili ng aking paninda. Maraming salamat. God bless us all guys. Bye bye.